Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa ating Gilas Pilipinas at sa kanilang nalalapit na laban kontra New Zealand at gayon na rin sa Australia. Ito nga breaking news, New Zealand naglabas na ng kanilang final lineup pangtapat sa Gilas Pilipinas, samantalang si Coach Tim Cone may matinding sinabi sa mga Gilas players na nagpapabayad ng malaki. Ano kaya ito? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Naglabas na nga ng final lineup ang national team ng New Zealand na makakaharap ng Gilas Pilipinas sa February 26 at sa tingin ko naman ay mukhang gusto talagang bumawi ng New Zealand dito sa third window dahil kung ating ngang babalikan yung second window ay napakasakit ng kanilang sinabit. 0-2 ba naman sila kontra sa Australia. Kaya naman paniguradong gutom at naghahabol talaga ng panalo sa third window itong New Zealand at ating kilalanin kung sino-sino sa final 12 nila ang mga nakapasok. At full credit muna dito kay Players Hood. Boss, pahiram muna ng iyong photos. At atin ngang kilalanin isa-isa kung sinong nakapasok sa kanilang final 12. Unahin na nga natin itong si Tyrell Harrison na may height na 7-footer. Yanni Wenzel na may height na 6'9", Tony Smith-Milner na may height na 6'9", Sam Menega na may height na 6'9", at itong si Ruben Terangi na may height na 6'6". Pasok din sa final 12 itong si Max Darling na may height na 6'6", si Carlin Davidson na may height na 6'5", Jordan Ngatay na may height na 6'5", Tiny Murray na may height na 6'5", si Kino Rasmussen na may height na 6'2", Taylor Britt may height na 6'2", at itong si Alex McNaught na may height na 6-footer. At sila nga ang kukumpleto sa final 12 ng New Zealand Tall Blacks na makakaharap ng Gilas Pilipinas sa February 26. Sa tingin nyo, papalag kaya ang ating national team sa lineup ng New Zealand? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang update naman tayo sa ating national team, ang Gilas Pilipinas. So far wala pa ngang inilalabas ang SBP at gayon na rin si Coach Tim Cone ng Final 12 at sa latest update nagkaroon ng Media Day ang ating Gilas Pilipinas. Ito nga yung mga picture bago sumabak sa laban ng Gilas Pilipinas at makikita natin na positibo at masaya ang ating national team. Samantalang ito namang si Coach Tim Cone meron palang nabanggit patungkol sa mga Gilas players na nagpapabayad ng malaki. Ayon kasi sa naging report o sa naging interview sa kanya, nabanggit nga ni Coach Tim Cone yung mga Gilas players na inuuna pa yung pera kaysa sa bayan. Ito nga yung tinatawag niya na pride over money. At ayon na rin yan sa naging report ng The Manila Times. Ang sabi nga dito, Cone emphasize playing for Gilas must be about pride, not money. Ang pinupunto kasi dito ni Coach Tim Cone, dapat daw yung mga Gilas players o yung 12 Gilas players ay pantay-pantay. Ang sabi niya nga, dapat treated equally. Wala nga daw parang pa-VIP o special deals sa mga players. At sabi niya pa kung ano yung matatanggap mo na benepisyo sa Gilas players, dapat take it or leave it. At sinabi pa nga ni Coach Tim Cone na wala daw lugar sa Gilas Pilipinas yung mga players na kumukuha ng mga fabulous salaries dahil kailangan daw isuot ang jersey na may pride at handang representa ang ating bansang Pilipinas kesa pera. Anong masasabi nyo sa sinabi ni Coach Tim Cone? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa ibang balita naman, ito ngang si Homer Saison, sports writer, sports analyst, may matinding pasaring kay Kai Soto. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Summer League o Gilas? Walang bagay na hindi nahihilot kung merong konting langis. Na kailangan dami-damihan yung baby oil. May nagsabi sa akin, kailangan daw mataba ang cheque. Yun daw. Kasi manipis eh. NBA Summer League. Kung ikaw si Kai Soto, anong pipiliin mo sa July? NBA Summer League o Gilas? Walang bagay na hindi nahihilot kung merong konting langis. Na kailangan dami-damihan yung baby oil. May nagsabi sa akin, kailangan daw mataba ang cheque. Yun daw. Kasi manipis eh.